Good day everyone and welcome back to the channel. I'm Tim Segura, Sales Consultant dito sa BYD Manila Bay, and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong BYD Sea Lion 5. So itong Sea Lion 5 is kaka-launch lang pala nito, and ito yung pinakabago sa fleet ni BYD dito sa atin sa Pilipinas. So i-check natin kung ano bang meron sa kanya. I-check natin yung interior, exterior, and engine details, and iisa-isahin natin lahat ng function. So guys, please do like, share, and subscribe para updated din kayo sa mga future uploads ko about BYD. So wag natin patagalin. Let's go! Ito pala yung susi natin. Meron tayong dalawang remote key and isang NFC card. Yung buttons natin dito, yung lock, unlock, yung sa tailgate, and itong button na to is yung remote engine start. So try natin. So ito yung remote engine start. Pindutin mo lang tong button na to ng mga 5 seconds. Ayan. Tapos ayan, nag-start na siya. So ang purpose nito, nung remote engine start, halimbawa, nabilad sa araw yung sasakyan. Tapos, mga 5 minutes, sasakay ka na. So ang purpose nito is palamigin niya yung cabin para pagsakay mo, malamig na siya. So hindi ka na may initan or magi-start pa ng sasakyan sa loob kasi nga, na-start mo siya dito sa remote. Tapos, meron tayong 3 ways para ma-unlock natin yung sasakyan. First is yung sa remote. Pwede natin siyang unlock dito. Second, itong button na to. Ito yung smart entry. Gagana siya, kailangan lang malapit yung susi para mag-lock and unlock siya. Right now, nakalock pa rin siya kasi nga galing tayo sa remote engine start. For safety, hindi siya nag-unlock. Tapos, pindutin natin. Ayan, nag-unlock na siya. Tapos, isa pa. Ayan, nag-lock ulit siya. Tapos, namatay ulit siya. Tapos, ito naman, halimbawa, hindi mo dala yung susi. Meron tayong NFC dito, itatap mo lang yung card. Ayan, nag-unlock na siya. Ayan. So, dahil nga nilock natin, namatay ulit siya, pero ayan, nag-open na ulit siya. Tapos, check natin yung loob. So, i-check naman natin yung mga interior niya, tsaka yung engine, pero yung windows niya, lahat yan, electrically powered, pero yung driver side lang yung automatic, one touch up and down. Open natin yung hood niya para ma-check natin yung engine. Ayan. So, ang pag-open pala ng hood ni BYD is, hihilahin mo lang to twice. Ayan. Kasi, di ba, sa atin, pag hinila mo, may lock pa doon. Ito, hindi na. Pag hinila natin to, ng twice, iaangat na lang natin yung hood natin. Tapos, tara, i-check na natin yung exterior and engine details niya. I-open pala muna natin yung lights, tapos yung hazard. So dahil nga hinila natin yung pang-open ng hood dun twice, iaangat mo na lang to dahil meron tayong hydraulics dun sa magkabilang side. Dito na tayo agad sa engine niya. This is BYD's Super DMI technology, meaning plug-in hybrid siya. Front-wheel drive siya, and yung engine natin is 1.5 liter high-efficiency generator. Yung maximum output niya is 197 horsepower and 300 Nm of torque. Battery capacity is 12.96 kilowatts, and it can travel on full electric up to 71 kilometers in one full charge thanks to its blade battery. Fuel tank capacity is 52 liters and combined range using electric and gas is 1,001 kilometers. 0 to 100 is 8.3 seconds, and sobrang bilis niyan para sa mga competitors niya. BYD is a global leader in electric vehicles and battery technology. Founded siya noong 1995 sa China as a battery manufacturer. Naging kilala rin sila sa innovation. Fast forward to today, BYD is one of the top EV manufacturers in the world, selling millions of electrified vehicles globally. At dito sa Pilipinas, BYD is making waves with its full lineup of EVs and plug-in hybrids, including this Sea Lion 5. Available tong Sea Lion 5 natin in 4 different colors. Meron tayong Deep Sea Blue, Cosmos Black, Harbor Gray, and itong sa harapan nyo is yung Aurora White. And yung color ng interior nila ay isa lang, beige and brown interior. Okay, now let's talk about the design. Up front, we have this bold, aggressive front fascia, LED headlights, and a smooth grille-less design, giving it a very futuristic EV forward look. May silver accents din sa bumper niya, which not only looks sporty,
tumutulong din mag-improve ng range through better airflow. Naka 18 inches 2-tone alloy wheels din tayo and yung tire size niya is 225 by 60 R18. Naka-ventilated disc tayo dito sa harap and solid disc sa likod na meron ding ABS, and yung suspension niya naman sa harap is McPherson strut and multi-link sa likod. Integrated na rin sa side mirrors yung side turn signals natin, and meron tayong slot dito for NFC card for lock and unlocking the vehicle kapag hindi mo dala yung susi. Meron din tayong silver accents dito sa pillars niya which complements the roof rail and yung parang side sill garnish niya dito sa baba. Dito naman sa right side niya is yung charging port natin, and yung one full charge niya kaya niyang mag-travel up to 71 kilometers. Naka shark fin type na antenna tayo and integrated na rin sa rear spoiler yung third brake lamp natin. Tapos meron din tayong rear defogger dito sa glass and rear wiper. Dito naman sa likod, syempre yung BYD signature na light bar natin. Sequential na rin yung turn signals natin. Dito sa left side, sa baba ng taillight is yung DMI badge natin. And dito naman sa right side is yung BYD C-Line 5 na badge natin. Tapos sa bumper niya, meron tayong reflector both sides yan, and dyan din located yung parking sensors natin. Para ma-open naman tong tailgate natin, pindutin mo lang to. Tapos ayan, naka-manual na tailgate tayo. Then ito yung space niya. Meron tayong tonneau cover dito. Pwede mo naman siya tanggalin. Tanggalin mo lang siya sa sabit niya dito. Then, ito yung space niya. Meron pa tayong storage dito. Pati dito sa kabila. And dito wala tayong spare tire. Pero meron naman tayong tire repair kit. Ito yung tire inflator, tow hook, tire sealant, early warning device, safety vest, and ito yung V2L. So, yung V2L, isasaksak mo siya dun sa may charging port niya. Parang yung sasakyan na yung magiging power bank. Kapag ka, halimbawa, brown out or walang power, pwede tayo magsaksak ng appliances sa kanya. Tapos, sara natin. Nafo-fold flat pala to. Check na rin natin. So, para maging fold flat siya, ito. So, ito. Ayan. So, babagsak siya. So, ayan, fold na siya, flat. And pwede ka pang makapaglagay ng mas malaking luggage or anumang pwede mong ikarga dito sa loob ng C-Line 5. So ganito itsura niyan kapag naka-fold flat siya. Ito yung tonneau cover, tinanggal ko muna. Tapos ayan yung storage capacity niya kapag finold mo nga yung seat. So ang laki, ang dami mo talaga makakarga dito sa C-Line 5. Tapos i-check naman natin yung second row seat niya. So dito sa second row guys, ito yung interior niya, beige and brown interior. So ito, maganda yung quality ng leather niya dito sa C-Line 5. So soft touch leather dito, soft padded leather pa rin dito. Ito yung sa window, tapos parang silver accents dito sa pambukas niya ng pinto. Handle dito, tapos meron tayong tweeter. And ito yung seat niya, may orange na accents dito, white and brown siya. Beige and brown. Tara, pasok tayo. So guys, I am 5'10" in height, pero yung legroom ko napakalaki pa. Tapos meron tayong dalawang aircon vent dito. Ayan. Tapos BYD design dito. And meron tayong Type A and Type C na USB port. Tapos storage pa dito. Ayan. So pwede ka mag-charge ng device dito. Meron din tayong armrest, center armrest, kaso may cover kaya hindi ko na mabuksan. May cup holder din dyan. Tapos yung lights natin, one touch na lang siya. Ayan. Punta naman tayo sa driver side. Ayan. Pasok tayo dito. So dito sa driver side, ganun pa din. Soft touch leather, mga padded leathers natin dito. May storage tayo dito. Ito naman yung pambukas nung sa gas natin. Window lock, window controls natin, door lock, tapos side mirror controls. So hindi siya naka-power folding. Naka-manual folding tayo na side mirrors. Tapos meron tayong tweeter dito. Same yung seats natin, beige and brown yung interior. Tapos manual na seats. Tapos pasok tayo. So patayin natin yung headlights. Tapos yung hazard. Check na rin natin yung horn. Ayan. And sara natin yung window niya. Ayan. So dito muna tayo sa left side. Dito sa left side, meron tayong aircon vent dito na may silver accents. Tapos yung piano block niya hanggang doon sa kabilang side. Yung headliner pala natin is black, one touch na. LED lights natin, yung cabin light. Tapos night and day na rear view mirror. Yung sun visor natin with light pa yan. Sa kabila, ganun din, with light din. Tapos ito yung
steering wheel natin. Naka-electronic power steering wheel tayo. So sobrang lambot niya. As in, lahat ng client ko na nag-test drive, sobrang nalambutan sila dito. Akala daw nila laruan yung dinadala nila. Tapos ito naman yung 8.8 inch na digital instrument panel natin. So mamaya isa-isahin natin yan. Sa left side ng steering wheel natin, meron tayong cruise control dito. Ito yung on and off. Yung pangdagdag ng speed. Ito naman yung cancel ng cruise control. Ito yung set, resume, and ito naman yung pang-rotate ng screen natin. So ito guys, 10.1 inches na Apple CarPlay and Android Auto na infotainment. So wireless naman yan. Dito sa right side, yung hands-free telephone, voice command, menu natin, yung mode para sa radio, tapos volume, ito naman yung pang scroll and left and right for next track and previews. So dito muna tayo sa 8.8 inch na instrument panel natin. So, isa-isahin natin to. So, para magalaw natin tong 8.8 inches natin na instrument panel, pindutin lang natin tong button na to. Ito naman yung pang scroll and pang select. So, check natin. Pindutin natin. Ayan. So, left. Ayan. Ito yung timer. Pagka nag-sports mode ka, oorasan niya yung 0 to 100 mo. Ito naman, kung may warnings lang. Ito yung fan speed. So, pwede natin kontrolin yung fan speed natin dito. Ayan, dito lang siya. Tapos, pati yung temperature. Ayan, makokontrol mo rin siya dyan. Tapos, dito naman, para mabago yung instrumentation ng panel natin. Ayan, yung design. Mas simple itong isa. Ayan, parang mas gusto ko to. Ayan. Next, ito yung speed limit. Ito, halimbawa, sinet mo siya ng 100. Hindi na siya lalagpas ng 100 kahit anong gawin mong tapak sa kanya. Kasi ito yung information. So dito yung pinakataas, ito mga data lang to kung gaano ba yung consumption natin, kung gaano tayo kalakas sa electricity or sa kilowatt and sa gasoline. So ayan, next, ayan, mga data lang yan ng consumption. Ito naman yung tire pressure monitoring natin. Ayan, pwede mo siyang ilagay dyan, pwede rin dito kung gusto mo. So lahat ng makikita mo dito sa information, pwede mo siyang gawing default na siya yung makikita mo habang nagda-drive ka. Ito, liter per kilometer. Ayan, yung e-drive range. Ayan, yung 54% natin, meron pa siyang approximately na 27 kilometers. Tapos, yung sa gas natin is 274. So, pareho naman siya dito. Ito lang yung nagkaiba. Pero, ito kasi naka-percentage. Yung isa naman, naka per kilometer. So, yung 54% natin, meron pa 27 kilometers. Tapos, fuel consumption, 7.3 liter per 100 kilometer yan. So, yan, hindi pa yan accurate kasi nga, hindi pa naman siya tumatakbo ng malayo. Tapos, driving time, yan, mga data lang. Tapos, V2L, ayan yung kapag ka nagdi-discharge siya, kapag ka nagsaksak ka ng mga appliances sa kanya. Tapos, ito, personally, ito yung pinakagusto ko. Kasi nakikita ko dito kung ano yung gumagana sa kanya. So makikita ko dito pag nag-ilaw tong engine, ibig sabihin nag-on yung engine na or yung battery papunta sa motor generator to wheels. Dito ko talaga nakikita kung ano yung nagpapatakbo or gumagana sa kanya. Tapos nakikita ko dito kung nagcha-charge siya. Tapos ito naman yung sa electronic parking brake natin, seatbelt reminder, itong kilowatt na to, parang ito yung RPM natin. So kapag ka nag-negative tong number na to, ibig sabihin nagcha-charge siya. So usually may kita mo yon na nagne-negative siya kapag ka tumatakbo tayo tapos binitawan natin yung gas or kapag ka nagbe-brakes tayo, nagcha-charge siya kasi meron nga siyang regenerative braking. Ito naman yung clock, yung mode natin kung naka-HEV or EV mode. Right now naka-HEV tayo. Gear natin, ito yung mode natin, meron tayong eco, normal, sport. Outside temperature, compass, battery percentage natin or yung charge ng battery. Ito naman yung gas gauge natin. Tapos, ito naman yung odo. Ayan. Yung odo na yan, napaghihiwalayan. So, ito, pindutin mo lang itong button na to dito sa lights niya. Ayan, trip A, trip B, trip HEV. Itong trip HEV, ibig sabihin, ayan yung tinakbo niya na naka-on yung engine. Tapos ito namang trip EV, ito naman yung tinakbo niya na full electric siya. So ayan, napaghihiwalay niya kung ano yung tinakbo natin ng kasama yung engine and yung battery lang.
Sa likod ng steering wheel natin, ito yung lights natin. Meron tayong automatic headlights. Tapos, sa right side is yung wiper controls natin. Tapos, dito naman tayo sa gitna. Mamaya, balikan natin tong 10.1 inches na Apple CarPlay and Android Auto natin. So, dito sa gitna, ito pa rin yung beige interior niya. Tapos, may silver accents dito. Tapos, matte black tayo dito. Yung shift knob natin is piano black siya. Para ma-shift mo siya to drive, pinutin mo na itong button na to and tapakan mo lang yung brakes. Ayan. Then, naka-drive na siya. Tapos, kusa nang magre-release yung electronic parking brake natin. Tapos, kapag nilagay mo naman siya sa neutral, wag mo siyang isasagad ng tulak. Kailangan lang i-hold mo lang siya dyan. Yan, naka-neutral na siya. Tapos, pagka magre-reverse ka, pinutin mo lang ulit yung button na to, tsaka brake. Ayan. Then, meron tayong reverse camera. Tapos, meron tayong reverse sensor. Tapos, halimbawa, galing ka sa drive, then nag-stop ka na, nakapag-park ka na, pinutin mo lang tong park. So, no need na dumaan sa neutral, reverse, and tsaka mo ipapark. So, no need na ng ganon. Talagang from drive, yan, rekta park na, pwede yon. Tapos, ito yung storage pa natin dito, dalawang aircon vent, and ito naman yung pang start and stop niya. So, pag pinindot natin to, mamamatay yung engine niya. Ito yung hazard natin, parking sensors, ito yung parang traction control niya. Ayan. Ayan siya. Tapos, pinindot natin, auto brake hold. Ito, marami na nakakaalam ng feature na to. Pero ito, isa to sa mga paboritong feature ni BYD. Kasi, itong auto brake hold, iwas ngalay na to sa traffic. Kasi, kahit nakadrive ka, pag naka-on yung auto brake hold, siya na yung kusang magbe-brake para sa'yo. Kasi, di ba usually ang ginagawa natin pagka traffic, or halimbawa nag-red light, ang ginagawa natin, neutral, tapos handbrake. So, ngayon, hindi na. So, kahit naka-drive ka, basta naka-on tong auto brake hold mo, siya na yung nagbe-brake para sa'yo, para hindi ka na mag-neutral handbrake, siya na talaga yung naka-brake. So, iwas nga lang na kahit hindi mo natapakan yung brakes natin. Tapos, dito sa gitna, ito nga yung electronic parking brake natin. Ito yung different terrain. So, meron tayong grass, grit, snow. So, hindi naman natin nagagamit yan. So, off natin. Ito naman yung EV and HEV mode. Ayan. So, pwede natin itong baguhin. Ayan. Ayan, naka-EV na tayo. Kahit tumatakbo tayo, pwede natin siyang bagu-baguhin. Tapos, ito yung mode ng normal, eco, and sport. So, ito ulit siya. Ayan, normal, sport, normal, tapos eco. So, balik natin siya sa normal. Tapos, ito yung front defogger natin, pang on and off ng fan, tas auto. And, ito yung volume controls natin. Ayan. Tapos, dito, meron tayong dalawang cup holder. Tapos, ito, may slot dito for NFC, kung makikita nyo, ayan. So, yung NFC, halimbawa, wala ulit yung susi, hindi mo dala. Since pwede mo nga siyang i-lock and unlock dito sa side mirrors, ipapatong mo lang yung NFC card dito, may start mo na siya kahit wala kang dalang susi. Tapos, ito, yung storage natin. Ayan, malalim din siya. Ayan. Tapos, balik tayo dito sa 10.1 inches na Apple CarPlay and Android Auto natin na head unit. So, pwede mong baguhin yung modes nito. Ayan, yung light mode. Ito, auto. Tapos, isa pa para bumalik siya sa dark mode. Pati ito pala, nagla-light mode yan. Ulitin natin. So, ayan. Yan yung light mode niya. So, for me, mas maganda yung dark mode. Tapos, ito, yan, yung brightness. Tapos, kapag sinwipe down mo yon, ito yung mga lalabas sa kanya. Usually naman, ang ginagalaw ko lang dito is yung connected device. Kasi nga, wireless Apple CarPlay and Android Auto siya. Mamaya isa-isay natin yon. Dito muna tayo. Sa homepage niya, ito meron tayong built-in navigation, Spotify, radio, meron yan. Tapos ito, phone, navigation, Spotify, media center, vehicle image, ito yung camera. So rear camera yan. Tapos themes, pwede mong baguhin. Ayan, halimbawa, apply. Ayan, nagbago na yung mga icons niya. Utility tools, file manager, disable auto start, data monitor, album settings, Apple CarPlay, Android Auto, wireless yan, manual, BYD Store, BYD Assistant. Tapos settings muna tayo. So dito sa settings, ito yung mong light.
So, meron tayong daytime running light. Tapos, yung headlight height natin, pwede nating i-adjust yan. Ito yung pinakamababa. Ito yung pinakamataas. Courtesy light. Ayan. Headlights after exit. Parang ito yung follow me home. So, halimbawa, nilock mo na siya gabi. Tapos, pinatay mo na, nilock mo na. After 10 seconds, bago siya mamatay, para makita mo pa rin yung dadaanan mo. Next naman is yung locks. Ayan, long press when key fob unlock. Ayan, para ma-open yung windows. Ayan. Tapos, locks, auto lock while driving. Ayan. Dito naman sa audio display, loudness, equalizer. Ayan, meron din tayo niyan. Media volume, phone volume. Ayan. Notification. Ayan. So, vehicle prompt. Ayan. Tapos, ito screen, center screen brightness. Ayan. So, nalalabuan siya. Tapos screensaver, clock 1, clock 2, and clock 3. So, meron ding off. Ito yung mode. Kung naka-light mode nga, dark. Ayan. Tapos, ayan. Adaptive brightness, meron din. Instrument. Ito naman yung instrument panel. So, pwede nating babaan yung brightness niyan or taasan. Tapos, range display, standard or dynamic. So, halos same lang naman yan. Indicator mileage. Ito, SOC or state of charge. So, makikita mo yan, naka-percentage. Pag pinindot natin yung mileage, ayan, naging 27 kilometers. So, balik natin siya sa SOC. Ayan, 54% pa yung charge niya. Energy. So, dito naman tayo sa energy. Halimbawa, itong SOC or state of charge. Yung battery natin, as of now, meron pa siyang 54% ng charge. Ayun. So, halimbawa, sinet natin siya ng 25, tapos save. Itong battery natin, from 100%, pagka bumaba na siya ng 25, dyan magkikick in yung engine natin. Ideal yan kapag ka city driving, para makatipid ka ng husto pagka may charge ka. Tapos, pwede mo rin naman siyang iset. Halimbawa, ayaw mo siyang malobat ng ganon, sinet mo siya ng 50%, tapos sinave mo. From 100%, pag bumaba siya ng 50%, dun magkikick in yung engine natin sa 50%. Regenerative braking, meron din tayo, high or low. Pag hinay mo yan, mas malakas yung engine braking niya. Tapos, charge and discharge, ito yung sa V2L natin pag nagsaksak ka ng appliances. Ito naman yung charging port immobilizer para hindi siya mabunot kapag ka nag-charge ka sa public places. Itong smart charging, parang ayan lang yung magkakaroon ng oras yung charging mo. Parang sa phone yan eh. Merong smart charging din sa phone. Tapos energy consumption, ito data lang naman to. Tapos vehicle, yan yung aircon natin, naka-comfort. Pag in-eco mode mo yan, parang masihina yung fan niya. Pero dito na tayo sa comfort. Tapos itong remote AC schedule, ito yung ginawa natin kanina. Pag nag-remote engine start tayo or in-start natin siya sa susi, 10 minutes, pag hindi siya naggalaw, mamamatay ulit siya. Ito, pagka may tumawag, kusang maghihina yung fan natin para mas tahimik siya kapag ka may kausap tayo sa phone. Tapos, intelligent assist, ayan, hill descent control, meron din. Driving control, ito yung steering assist mode, pagka nilagay mo siya sa sport, mas titigas ng konti yung steering wheel natin, pero napakalambot niya pa din. So ako, personally, mas gusto ko siya dito sa comfort, tapos sport na brake assist. Next naman is yung comfort driving. Ito, auto power on and auto power off. So itong auto power on, kapag ka in-unlock mo na siya, tapos tinapakan mo yung brakes niya, pag tinapakan mo yung brakes niya, hindi mo na kailangan pindutin to kasi kusa nang mag-on yung vehicle natin. So ganun din naman sa auto power off. Pero personally, mas gusto ko siyang naka-off kasi iba pa rin yung peace of mind natin kapag ka alam natin na napatay natin siya pag pinindot natin tong button na to. So service, dito naman tayo sa service. Ito parang reminder lang to na ito yung sa PMS schedule mo, maintenance mileage, ayan. Overhaul, ito naman yung front wiper check. Itong front wiper check natin, pag pinindot mo siya, aangat yung wipers natin dito. Kasi nga, hindi nag-o-open yung, hindi naaangat yung wiper natin kapag ka nakababa siya. So, kailangan lang pindutin mo to. Ayan, front wiper check. Ayan, titigil siya dyan. Tsaka natin pwedeng palitan or iangat yung wipers natin. Balik natin. Tapos, ADAS. Ito, meron tayong parking sensors. Ayan.
system. Ito yung Bluetooth natin, Wi-Fi, hotspot, plus connected device, cellular data. So yung BYD app natin, i-activate yon after ng release. Sa BYD app, ma-check mo yung kung nasan yung location ng sasakyan mo. Pwede mo ring i-on and off yung sasakyan kahit nasa malayo ka. I-check yung doors, yung tire pressure, yung level ng battery and gas. Makikita mo doon kahit nasa abroad ka or nasa malayong lugar ka. Ayan, general. Ito yung sa time and date natin. Ayan, units. Ayan, kung naka kilometer per liter or miles per gallon. KPA, PSI, ayan, kilowatt, horsepower. Ayan, temperature. Ayan. Tapos, language. Ayan. Tapos version, and wala naman na tayo dito sa version. So, ayun. Ito ulit yung interior nung Sea Lion 5 natin. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about BYD. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any BYD unit, i-message nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.